Hello guys, nandito na naman yung tabachingsing na Pilipina na isa dito sa bansang Kuwait, pero dito tayo ngayon sa Saudi, so wala pa tayong kaayos-ayos, no? So bago tayo mag-ayos-ayos or maligo-ligo or magbisbihis o mag-video muna tayo ay for the content, for the upload. So very important niya itong video karon, no, to ni sa usa ka OFW nga makarelita as OFW, no, nga usa ka inahan na umuwi sa kanilang probinsya galing dito sa bansang Kuwait. Tapos yung biyahe niya from Kuwait to Japan, yung connecting niya from Japan to Manila, from Manila to Cebu. Tapos from Cebu, sakay pa siya ng bus para papunta sa kanilang probinsya. Sad to say, hindi kinaya ng katawan ni Kabayan. Baka nga siguro may nararamdaman na siyang kakaiba sa kanyang pangangatawan. Kaso nga lang is hindi niya siguro ininda. Basta lang kay makauwi siya. Ito si Kabayan, hindi talaga nakaabot sa kanila. So nalagutan ng hininga si Kabayan habang nasa biyahe sa bus. So sabi nung mga nakasakay sa bus, nagsuka pa daw to si Kabayan. I-rescue niya sana, kaso hindi na talaga kinaya ng katawan ni Kabayan. So doon siya mismo nawala ng buhay sa bus. So ito, no, sad to say, no, instead na pinangarap mong makauwing buhay para makita mo yung mga mahal mo sa buhay, ang reality, ikaw yung hindi nila nakitang buhay. Ang pangarap sana ni Kabayan na makauwi, makasama yung kanyang pamilya na mahal niya sa buhay. Siguro baka may nararamdaman na siyang masama sa kanyang katawan, sa kanyang sarili. Siguro baka may sakit na si Kabayan, hindi lang siguro niya sinabi. So, ang isa din sa rason bakit din siguro ganyan, ang connecting flight is sobrang nakakapagod talaga. Kasi pagpunta mo lang sa ibang lugar, ang lakad, ang layo, tapos ang tagal mo magantay doon, as in, nakakapagod talaga yung connecting flight. Plus yung biyahe pa ng eroplano, ang tagal mong nakaupo. Tapos nung nakarating ka na sa Pilipinas, nakarating na ng Cebu, kailangan po sumakay ng bus. Siguro hindi na kinaya ni Kabayan, no? Sa trabaho niya ng ilang taon siya dito sa ibang bansa, tapos siguro baka may na siya nararamdaman, di lang niya sinabi. Kaya lesson na yun sa atin, no, kung sino ka man na may kapamilya na OFW, may anak, asawa, tita, tito, lula, lulo, ganyan, kumustahin nyo. Hindi nyo basta kumustahin lang kung may padala, hindi nyo basta kumustahin lang kung may hihingiin kayo, hindi nyo basta kumustahin lang dahil may kailangan kayo. Kumustahin nyo rin. Intindihin nyo rin. Kasi kahit naman sabihin natin, yes, nagpunta kami sa ibang bansa para mabigay yung mga gusto niyo, para mabigyan kayo ng magandang bukas, magandang buhay na hindi kayo nagugutuman. Isipin nyo rin yung mga sakripisyo namin. Yung desisyon pa lang na lalayo kami sa inyo, ang hirap na nun. Diba, yung desisyon pa lang na hindi kayo makita ng ilang taon, ang hirap na nun. Tapos sad to say, ang reality ngayon, pag may OFW na kapamilya, akala nila kaganda-ganda ng buhay. Kung makahingi, gusto ura-uradan dyan na. Kung makahingi, kung hindi mabigyan, nagtatampo na. Kung makahingi, kung madili ka lang ng bigay, sabihin nag-iba na ugali mo, nagbago ka na, ganito ganyan. Mas gusto nila na mas intindihin pa namin sila o intindihin pa namin kayo nandyan sa Pilipinas kaysa kami yung intindihin ninyo na nandito kami sa malayo nag-iisa. No, hindi natin alam na habang nagtatrabaho kami, nahulog kami sa building. Habang nagtatrabaho kami, nawalan kami ng buhay sa CR. Habang nagtatrabaho kami, nahulog kami sa hagdan. O di kaya baka minaltrato kami, di kami pinapasaw, di kami pinapakain. Intindihin nyo rin yung mga sitwasyon ng mga kapamilya niyo na nasa ibang bansa. Yung pag-alis pa lang namin na hindi kayo kasama, na hindi kayo nakikita, sobrang sakit na nun, sobrang hirap na nun para sa amin. Tapos pagdating namin dito, kung may gusto kayo na hindi namin maibigay, nagtatampo na kayo. 'Di ba? Nakakalungkot yung isang OFW na nandyan na nasa Pinas ka na nasa bus ka na konting oras na lang, konting panahon na lang makarating ka na sa inyo, pero hindi ka talaga nakaabot sa inyo dahil nawalan ka na talaga ng buhay habang papauwi ka sa inyo. Di ba ang sakit nun? Ang sakit isipin na ganun yung nangyayari kay Kabayan. Yung pangarap niyang makauwi, yes, nakauwi naman siya, pero hindi siya talaga nakapunta
sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang lupang sinilangan dahil wala na. Sa bus pa lang patay na siya. Kaya sana kayong may kapamilya, nanay, tatay, lula, lolo, asawa, jowa, kapatid, please lang wag niyong pahirapan yung buhay namin bilang OFW. No? Hindi kami madamot, pero kailangan isipin nyo rin yung sakripisyong ginawa namin na hindi madali yung ginagawa namin ito. Malayo sa inyo, nakihalubilo kami sa ibang lahi, hindi namin alam yung kultura nila, hindi namin alam yung pananalita nila, hindi namin gusto yung pagkain nila, pero napilitan kaming mag-adjust dahil gusto namin kumita para mabigay yung mga gusto ninyo, di ba? Nakakalungkot, hindi ko halos mapanood yung video kasi nga sobrang sakit sa puso na makikita mo yung ganong sitwasyon na maiisip mo, what if ganyan di ako pag uwi, di ba? What if ganin yung mangyari sa akin na hindi ako makaabot, di ba? Nakakalungkot, nakakadismaya, nakakadurog ng puso. Kaya sana hindi pa uli ang lahat. Kung may kapamilya kayong OFW, iparamdam nyo yung pagmamahal nyo sa kanila. May padala man o wala, magparamdam kayo.